Papasukin natin ang isang kuweba na iilan pa lang ang nakakapunta. At titikman natin ang mga pagkaing susubok sa tibay ng ating sikmura. Samahan niyo ako at lakbayin natin ang Surigao del Sur. Ito po si Kuya Kim. Matanglawin. Wali. Matatagpuan sa katimugang parte ng Pilipinas ang Surigao del Sur. At kung kilala ang twin provinces ng Surigao del Sur at del Norte sa surfing, ibang mukha ng Surigao ang ipapakita namin sa inyo. Talagang iba ang pakiramdam kapag ikay nasa probinsya. Napakasariwa ng hangin, mayabong ang mga puno, malayo sa ingay at gulo ng syudad at walang traffic. Kaya naman hindi ko kailangan makipag-agawan sa kalsada para magbisikleta. Alam niyo ba na ang Surigao ay galing sa Spanish word na surgir, nang ibig sabihin ay current. Dahil napakalakas ng alon dito dahil nasa Pacific side, talaga ng mga puntahan ng mga mahilig sa surfing. Enchanted River, isa sa magagandang tanawin dito sa Surigao del Sur. Paborito itong puntahan ng mga pamilya, lalo na kapag tag-init. Tinawag itong Enchanted River dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin matutukoy kung gaano kalalim ito. Maraming divers ang sumubok pero hanggang 200 feet pa lang ang nasisisid nila. Sa linaw ng tubig dito, makikita mo ang isdang lumalangoy. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali, lumalabas ang napakaraming isda kasabay ng pagtugtog ng musika. Udyat kasi ito na may mga magpapakain sa kanila. Ilan sa mga isdang makikita natin dito ay ang red snapper, surgeonfish, angelfish at cardinal fish. Sa tansya ng mga residente rito, aabot ng 50 hanggang 100 ang isdang naninirahan dito. Pero talaga nga bang nakakarinig ang mga isda? Hindi tulad ng sa tao, ang tenga ng isda ay malapit sa kanilang utak. Pero hindi lumalapit ang mga isda sa Enchanted River dahil naririnig nila ang tugtog. Kundi dahil nararamdaman nila sa tubig ang vibration o yung kabog dulot ng malakas na tunog. Nakaabot na tayo rito ngayon sa Ocean View Park. Ito ang pinakamataas na struktura dito sa Surigao del Sur. At kung makikita natin, talagang napakataas na hagdanan. 272 steps. Panigin natin. Mula sa tuktok nito, tanaw na tanaw ang Bislig Bay. At bukod sa tanawin, dinadayo ang lugar dahil sa International Dollhouse. Nagsimulang mangolekta ng mga manyika si Rowena Williman, 20 taon nang nakakalipas. Nang mga ibang bansa, iniwan niya ang higit kumulang 400 manyika sa museong ito para marami pa rin ang makakita. Makikita rito ang iba't ibang koleksyon ng mga manyika mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At syempre, hindi mawawala ang paborito ng mga bata, ang Barbie doll. Meron ding manyika mistiso at may asyano tulad natin. May galing Russia, pati clown at harlequin, meron din. Tinatayang aabot ng 2 hanggang 5 milyon ang halaga ng koleksyong to. Pero hindi lang yan ang kakaiba sa Surigao del Sur.
Mamaya matitikman natin ang pagkaing tinaguriang Monkey's Heel. Sakong ng unggoy. Kinakain ba yun? Alas 6 ng umaga, napakaaga talagang gumising ng mga tao rito sa probinsya eh. Pero itong pinuntahan natin, ito yung isang compound na kung tawagin ay Peacock. Dating pinakamalaking pabrika ng papel sa buong Pilipinas pero sarado na ngayon. At dito sa loob nito merong isang pier. Ang tawag nila ay Pier 1. Sarado pa ito pero paminsan-minsan nakakalangoy yung mga tao rito. Kahit saan destinasyon ako pumupunta sa Matanglawin, talagang isinisingit ko na makakatakbo ako o makakaswimming ako o makakabisikleta. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-swimming dito ngayong umaga. Tara! Kamusta? Good morning ho. Morning. Ang tawag naman dito sa tubig na ito ay Bislig Bay. Kadalasan malakas ang alon dito dahil nasa Surigao tayo, nasa eastern section ng Pilipinas na palaging sinasalubong ng bagyo. Pero pagka ganitong panahon, ang bagyo ay nasa atin, nasa Luzon. So nakita natin talagang peaceful, napakaganda ng alon dito. Flat na flat, talagang perfect for swimming. Kalmado ang dagat dito sa Surigao mula Hunyo hanggang Setyembre. Panahon kasi ito ng habagat o southwest monsoon. Ibig sabihin, ang palo ng hangin ay nasa kanluran at timog na bahagi ng Pilipinas. Pero pagpatak ng Nobyembre hanggang Pebrero, lilipat ito at magdadala ng malakas na hangin ang amihan. Sa panahong ito, dinarayo ang Surigao del Sur at del Norte ng mga mahilig mag-surfing. Pero hindi lang magagandang tanawin ang makikita natin sa Surigao. Dahil pati kakaibang tibog, meron din dito. Sa bayan ng Lianga, pinag-uusapan ang sarap ng Monkey's Heel o tikod amo. Kung isasalin sa Tagalog, sakong ng unggoy. Pero hindi talaga ito galing sa karne o laman ng unggoy dahil isa itong uri ng talaba. At ayon sa mga researcher, ang tikod amo ay hindi pa natatala sa listahan ng International Code of Zoological Nomenclature o talaan ng lahat ng hayop sa buong mundo na nagbibigay ng scientific name para sa mga hayop. Pero bago makarating sa hapagkainan ng masarap na talabang ito, kailangan ng tulong ng mga diver ng tikod amo, tulad ni Mang Danny. Sinundan namin si Mang Danny sakay ng maliit na bangka na kung tawagin dito ay baroto. Dito lang sa Surigao makikita yung tinatawag na tikod amo. Madalas na yung kikita yan sa dagat, mayroon yan, marami. Sisid ka lang yung mga hanggang 10 feet, 5 feet. Hanap-hanap ka lang doon. Kukunin namin na nakadikit sa bato. Tapos pag marami nang nakuha namin, pwede na kami uuwi. Hinuhugasan muna ni Mang Danny ang mga nakuhang tikod amo. Saka pinupukpok para madaling matuklap ang shell nito. Nang mabuksan, halos kalahati ng palad ni Mang Danny ang talabang laman. Pero alam niyo bang walang binatbat yan sa pinakamalaking talabang na ani sa buong mundo? Mahigit 1 kilo ang bigat at singlaki ito ng isang plato. Nakita ni Mark Anderson ang talabang ito sa katubigan ng Shetland sa England. Pwede tanggalin yung lungs niya, ito. Pagkatapos tanggalan ng lamang loob at dumi, ready to eat na ang tikod amo. Pwede daw kasi itong kainin ng hilaw. Pag lutuin mo at dubuhin, ganun din, matamis-tamis siya. Malasa.
maalat siya pag hindi hinugasan ng tubig. Pero kung hinugasan mo, pag magkilaw ka na, pwede ilagyan mo ng asin. At dito naman sa isang maliit na karinderang ito, sa bayan din ng Lianga, unang nagluto ng tikod amo noong pang dekada 80. Itong karinderya namin to, since sa lolo ko pa to, siniserve na namin. Ngayon sabi ko sa customer na, itry nyo to, itry nyo. Until na nag-boom siya, kumiklik siya, nagtaas na talagang demand. Sa halagang 90 hanggang 120 pesos kada order, makakatikim ka ng iba't ibang luto nito. May isa pang uri ng talaba dito na hindi mo isipin kinakain pala. Ang tamilok. Dito sa Surigao, matatabang tamilok ang aking nakita. Sa mga bakawan o mangrove area, nakikita ang tamilok. Kapag binuksan mo ang kahoy, makikita sila sa loob ng mga ito. Mayaman sa protina, calcium at iodine ang tamilok. Sinasabi ring aphrodisiac daw ito o food for love. Bago kainin, kailangan muna itong linisin, tanggalan ng laman loob at ngipin. Pagkatapos, bubudburan ng sukang may sili. Sigurado sod na sod ang kumakalam na tiyan. Wow! Nandito naman sa aking likuran ang pinakamalapad na waterfall sa buong Pilipinas. Ang pangalan niya ay Tinuyan Falls. Ang Tinuyan ay salitang Bisaya ng ibig sabihin ay babalik-balikan o sasadya-sadyain dahil sa sobrang ganda niya, talagang babalik ka rito. Napakaraming turista at mga Surigao noon ang aming naabutan na naliligo rito. Ang lapad niya ay 99 meters at ang taas niya ay 26 meters. Ang Tinuyan ay isang multi-tiered falls o isang talon na maraming baitang o level. Nahahati din ito sa tatlong parte, katulad ng Niagara Falls. Dahil bihira lang ang pagkakataon na makaligo ko sa isang talon, hindi ko na palalampasin to. Kailangan ng tigahila ng balsa dahil masyadong malakas ang bagsak ng tubig dito. Masyado ring malalim ang tubig at mahihirapan kang lumangoy dahil malakas ang bagsak. Tunay kang mamamangha ka sa ganda at sorpresang handog ng likas na yaman ng Surigao. Pero hindi pa tapos ang ating adventure. Tara, samahan niyo ako sa susunod kong destinasyon.